Hello, welcome back na naman po sa ating YouTube channel. Mayroon tayong gagawin ngayon na isang Sharp TRT TV Balco. Ang TV na to ay luma na, old model. So ang problema na dito ay di na siya nag-display ng picture. So yan ang alamin natin kung ano ang depekto nito. Ito na ang TV, 21 inches nga Sharp Balco. Yan, 21B-K200S. Yan ang model niya kasi sa takip ng likod niya ay hindi na natin mabasa ang model niya kasi yung papel na pinadikit ay nabura na. So bago tayo mabukas nito ay testing natin kung ano ang makikita natin. May power ba? Ito, saksak. Power on natin ang switch, main switch. Yan. Mayroon naman siyang indicator light. Pero magpindot tayo ng channel kung ano ang reaction nito. Wala naman tayong makita o maramdaman na reaction sa TV. Hindi na siya nag-usulit. So ang gagawin natin dito ay buksan natin, tingnan natin kung ano ang depekto sa loob nito. Okay, pause ko muna to. Ito lang guys, nakabukas na ang TV natin. So tingnan natin ang top board mga kapasitor kung wala ba nito ng bloated. So wala naman tayo nakita na bloated na kapasitor. So mag voltage test tayo dito. Na ground natin yung itim test rod. Nakasit tayo sa 50 volt DC. Sukatin natin ang B+ dito sa playback. Saksak. Saksak na yan. Ito natin ang switch. Wala siyang bitas. Lipat tayo dito sa kapasitor. Wala pa rin. Dito sa may isang 160 volt. Mayroon naman konti. I-adjust natin sa 50 volts DC. May na-read na tayo na 15 volts. Bumaba pa siya. So, dito tayo sa may relay. Ganun rin, 16 volts. Lipat tayo sa kabila. Yan. Sa may relay rin sa kabila. Mayroon naman. Pero dito sa B+, secondary ng 160 volts ay wala tayong masukat. Tapos dito sa may koneksyon ng coil papasok dito sa relay, mayroon tayong nasukat na 17 volts. Mababa lang ang voltahe niya, 17 volts din. Tapos dito sa may diode ganun pa rin. Kabila naman diode. So kunti lang natin masukat. Bubunutin muna natin tong naka-plug in na cord. Ang sunod natin at gagawin natin ito ay mag-testing tayo ng kapasitor. Baka may leak na kapasitor dito. Pero discharge muna natin tong kapasitor na 400 volts. May natira pa yan na voltahe, baka makurente tayo.
Okay. Sukatin natin kung mayroon pa ba itong natirang voltahe. May konti naman. Short na lang natin ito sa tester para mag-discharge to. So ang sunod natin nga gagawin dito ay i-check natin to mga resistor. Gamit tayo ng digital tester. Set natin sa ohms. Yan. Pero iset natin una sa buzzer. Baka may short sa linya. So wala man tayong makikitang short dito sa may primary, sa may 400 volts supply. Lipat tayo sa secondary. Wala naman tayo makitang short dito sa flyback mismo. Okay rin naman. So parang walang supply dito sa 160 volts. Sundan natin ang linya dito. Dumaan yan ang resistor. Tapos papasok dito na may resistor din. Set natin sa ohm. Sukatin natin ang ilang value to. Mayroon namang 1.7 o 1.8 ang resistance. Tapos dito na ayuin natin dito siya sa galing sa relay. So dito sa relay may nasukat tayo dito na 17 volts. Gamit tayo ng ESR meter. I-test natin ang mga kapasitor. Kung okay pa ba itong mga kapasitor. Ito na guys, nakakuha na tayo ng ESR meter. Naka-plug in na. Magsukat tayo dito sa kapasitor. Testing natin kung okay pa ba yun, wala ba mga leaking or short. Pero wala naman tayo nakita short kanina na nag-buzzer tayo. Ay testing natin sa capacitance nya kung wala ba nag-open. Dito tayo mag-una sa 400 volts na kapasitor. Set natin sa pointer. Itong ESR meter na to ay galing to kay ERC TV. Sa online din to nakuha. Yun na matesting natin kung ano tong kapasitor na to, gagana pa ba to. Mayroon naman, good. Tapos itong kapasitor na to ay konektado sa relay. Ang nasukat natin dito ay 17 volts. Testing natin to. Hindi nag-move ang tester. Hindi nga nag-move. So parang sira to. So mamaya natin yan tanggalin. Dito muna tayo sa 160 B+. Mayroon, good.
Tapos balik tayo dito sa may relay, connection ng relay. Wala. So parang sira na to. Tatanggalin natin yan mamaya. So itis na lang natin to mga iba pang mga kapasitor na electrolytic dito sa malapit lang sa board, sa may secondary, sa may bandang dito lahat ng board para ma-testing natin kung okay pa ba yun. Mamaya na lang natin to tanggalin itong hindi na gumana. Dito tayo una sa may bandang system, jungle. O sa may vertical. Good. Okay pa. Tapos dito naman. Good pa rin. Good. Okay, good. Mga maliliit lang to na electrolytic capacitor. Good. So dito tayo sa may flyback. Good rin. Tapos dito sa okay. Lipat tayo dito sa may jungle na maliit na kapasitor. Yan ay parang leak na yan. Babalikan natin yan mamaya. Leak. Nakapula lang siya. Bad. Nasa level na bad. Yung pangalawa nasa level na bad. Yung una ganun rin. Yung pangatlo ay bad pa rin. So lipat tayo sa may dito sa may katabi. Okay. 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 Dito sa may okay rin. So base sa pag-testing natin ng mga kapasitor sa ASR, may nakita tayo dito sa may jungle section at tatlong naka-red lang. Ibig sabihin bad siya. Sira na, leaking. Tapos itong nasa secondary, itong koneksyon ng relay, dumaan pa siya ng inductor coil. Okay naman ang inductor coil. Papasok dito sa relay ay hindi na siya nag-follow ng tester. Yan o. Yan ang tanggalin natin. Okay, ito ang dahilan kung nawala ang B+. So, tanggalin natin to. Habang nagtanggal tayo dito, yung mga bago pa na hindi na subscribe sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo at i-click ang iyong icon para naman po ma-update po kayo sa sunod pa natin na video. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ang value nito ay 100 UF by 160 volts. Parang okay pa man ito tingnan.
So i-testing natin ulit ng ASR meter. Yan, actual. Tatanggal na natin. So i-testing natin. Wala nga to. Oh, open siya. Open. So kukuha tayo ng pampalit dito. Okay guys, may nakuha na ako na 100 UF by 160 volts. Ano lang natin, kiss lang natin para pawala ng mga kalawang bago natin ilagay. Okay, lagay natin to, kabit natin, tapos testing na naman tayo. Ipunin natin kanya para makasing tayo. Siyempre, nalilinis natin yung ating lang para pinagsit sa ayun. Tapos, testing na tayo. Nakasit tayo sa 250 volts DC. Dito tayo sa B+, sukat, saksak. Power on. Wala pa rin tayo masukat na B+. Mayroon naman dito sa yan, tumaas siya ng umabot siya ng 145 volts. Tapos dito sa B+, wala rin. Ito wala rin. Mayroon naman dito sa relay. Tumaas naman dito sa relay. Pindot lang tayo ng channel, baka ito ang dahilan. Wala rin. Okay. Wala rin tayo masukat na napalitan natin dito sa capacitor na 160 volts. So try natin tanggalin tong tatlo na bad dito sa mga connection ng jungle, dalawang jungle. So i-discharge muna natin dito sa primary 400 volts. Yan. Testing natin kung mayroon pa bang natira. Voltahe nito. Okay. Tanggalin na lang natin itong kapasitor dito. Tanggalin na ito baka ito dahilan ng hindi siya nag-on ang relay. Itong kapasitor na to ay papasok siya ng jungle or chroma, tapos ito system. Pause muna natin.
Tatanggalin lang natin to. Okay guys, kanina nung nasukat tayo ng supply dito sa may capacitor 160 sa koneksyon ng relay, wala tayong masukat dito, nawala ang supply dito. Imbis may 150 volt to, bigla na nawala ang supply, nawala lahat dito sa may galing dito sa may IC na TIA 2261. Okay naman tong transistor na to, hindi naman na short. So ang subukan natin na palitan itong IC na TIA 2261 kasi nawala ang supply dito. Okay, subukan natin. Pero may nakita rin tayo dito na resistor na nag-change value 180k. Ito dalawa. Ang reading niya ay nasa 190. Subukan natin nga i-twisteran. Ang twister, itong resistor na to, ang value nito ay 180k. Pero sa twister makita natin na 187.3 or 187k. Tapos change value siya. Ang isa naman, dalawa to nakaparallel, ay 193k. So change value. So pinalitan ko na to ng dalawang 180k. Tapos ito tatanggalin natin to. Papalitan din natin kasi nawala ang supply din dito. Imbis mayroon tong 150, itong capacitor na to, bago na to. Kasi yung una na nakita natin na mababa lang ang supply, nasa 17 volts lang. Tapos pinalitan natin ng bago, naging 150 volts. At bigla naman siyang namatay. Wala ng power sa secondary. Wala ng B+ dito sa buong secondary. Okay naman dito sa filter na sa 400 volts. So, ang subukan natin balitan itong TIA 2261. Okay, pause muna natin. Tanggalin natin itong IC na to. Tatanggalin lang natin itong TIA 2261. Ito na, natapos natin napalitan ng IC na TIA 2261. Nakabit ko na ang bago. Ito ang sinanggal natin na dati. Ang mga resistor, tanggalin natin dito. Tapos natin ikabit. Tapos may tinanggal rin tayo na isang tack switch. Ito, dalawa to. Kasi hindi na gumana. Tapos yung isa naman ay wala nang mapindot, makabukas. At ito malinisan naman to, pero hindi ko na lang nilinisan, pinalitan ko na lang ng bago. May stock naman ako dito. So natapos na nating ikabit itong dalawang switch, stock switch. So mag-testing na tayo. Test tayo ng B+. Set tayo sa DC. I-ground natin ang itim na test rod. Dito na tayo. So printer sa flyback. Naka-switch na dati yan. Saksak na lang natin. Dito tayo sa may flyback. Saksak.
Yan, nakasaksak na yan. Power on. Yan ang B plus niya, 115. Tingnan natin ang TV kung mayroon namang raster. Yan, okay na siya. So sa mga bago lang sa aking channel, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para po ma-update po kayo sa sunod pa natin na video. Maraming salamat.